Ano yung oo. Ang ginigit naman nagkikilos protesta, hindi raw welcome si Pangulong Marcos dito sa Nakahiya o kasuklam-suklam. Araw po ng impeachment trial. Ang gusto natin pahiwatig ay unang-una, ang ating sistema ay gumagana. Ang sistema ng pananagutan or accountability ay gumagana. Importante to, Alvin, dahil Ayun na, natumbok na. Dapat ang sagot nyo dyan, ang sistema ng pagiging fairness. Hindi yung pananagutan agad. Alam ka agad eh. Diba? Booking ka agad eh. Ha? Wala pa yan ay kailangan talaga naghahanda din i-review yung mga preparations. So hindi naman dapat dahil sisimulan na ay maghihinto na rin ng preparation. Kala mo, ang mabait magsalita, eh no? Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para laging update ka sa ating mga video. Eto na ho, nako po, eto. Hindi ho binabalita ng mga stream media kung paano ho dinumog at pinutokte ng realista itong Singagba doon sa Canada. Hindi nakaligtas. Hindi nakaligtas sa mga realista. Napahiya ang mama. Nakita ng mga taga-Canada kung talagang ayaw sa kanya ng mga Pilipino. Hindi daw siya welcome sa Canada. Agoy. Diba? At may balita na ho, Senador Marcoleta, sinampahan ho ng plunder case. Talagang matigas ang muka talaga nitong nagsampa ng kaso. Talagang sobrang tigas ng muka. Ay, bahala kayo. Matitigas ang panga nyo, sinabihan na kayo. Unahin nyo muna yung mga Judes. At yung kaso ni Senador Marcoleta, wala pa ho yan. Dahil hindi ho plunder yan. Bakit ang titigas? Siyempre, bago natin rektahan, nandiyan po yung join button. Pumindot ka na at sa dulo ng ating video, baka isa ka na sa ma-shoutout natin. Maraming salamat ilan libo na ho tayo. Napakarami na ho natin. Salamat at wala kayong sawang sumusubaybay sa ating channel. Palaguin ho natin ang ating mumuting channel para sa ganon, mas maganda, mas marami tayo. So simulan na natin dito. Sino ho ba yung pinutokte ng mga realista diyan sa Canada? Bakit? Hindi tila baga binabalita ng mga stream media. Kakahiya Panggulo, hindi welcome sa Canada. Yan ang sabi ng mga realista. Pasok! na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Jollibee Store. Kasabay nito nagsilabasan yung mga nakikilos protesta dito sa Vancouver, Canada. Kasabay rin ng kilos protesta nila at ng event ni Pangulong Marcos, malakas ang ulan dito sa Vancouver. Ayun, shame on you, aray ko. Hindi mo matatanggap at hindi mo masiksimura ang salitang shame on you. Bakit ka ba kinasusuklaman? Ano ba ang ginawa mo sa sambayan ng Pilipino? Ano ba ang pagkakakilala sa'yo? Bakit kasuklam-suklam ang tawag? Oo. Ano ba ang Tagalog ng shame on you? Pakitranslate nga. Baka hindi natin naiintindihan kung ano yung oo. Ang ginigit naman nagkikilos protesta, hindi raw welcome si Pangulong Marcos dito sa Nakahiya o kasuklam-suklam. Bakit? Siguro talagang meron silang alam at meron silang balita na kung ano ang nangyayari sa Pilipinas hanggang sa Canada, dala-dala nila. Diba? Nakakahiya. Hindi raw welcome Kahit anong interpretasyon nyo, kung ano yung shame on you sa Tagalog, sa France, sa English, sa Bisaya, isa lang ho ang patutunguhan yan. Nakakahiya, hindi ka gusto, kasuklam-suklam, naiinis sa'yo, ayaw sa'yo, kung ano man ang itawag nyo, yun na yun.
Vancouver, Canada. At pinapanawagan nila na mabigyan ng hustisya yung nangyayaring korupsyon sa Pilipinas. Ayan, hanggang dito sa paglalakad ni Pangulong Marcos, sinusundan siya ng mga nagkikilos protesta. So ayan, hinarangan na ng mga police authorities ng Canada yung mga nagkikilos protesta dito. At yan muna ang pinakahuling update mula dito sa Vancouver, BC, Canada. Radio. Nakakahiya. Bakit? Bakit nakakahiya? Isa kang panggulo ng Pilipinas at yaan na maaaktuhan mo at madadatnan mo. Hindi kasi nalubong ng kagaya na kay BP Sara, kay Tatay Digong, pag bumibisita sa ibang bansa, sa ating kababayan, talagang dinudumog ng tao. Ikaw hindi, sinisigawan. Nakakahiya ang sigaw nila. Paano? Totoo naman siguro kung ano yung nababalita. Kung ano yung sinabi ng 18 Marines, baka yun ang kinahihiya ng mga Filipino community dyan sa Canada. 'Di ba? Kung mahal ka ng mga taong bayan, hindi ka sisigawan ng ganyan. Si BP Sara, saan pumunta? I love you! BP Sara, yun ang sinisigaw. Sa'yo hindi eh. Pansinin nyo, kahit saan to mag-ikot, kahit saan bansa, laging may ganun. Pumunta nga ito sa Mindanao eh. Hindi pinansin. Diba? Eto na. Dito na tayo. Papasok na ho dito. Yung usapin ng impeachment ni BP Sara. Nakakainis. Dahil lang presiding officer ay, nako. Hindi naman abogado. Ito masaklap. Dahil wala hong alam sa batas o sa rules. Bakit pwedeng maging presiding officer? Dapat maalam sa batas, di ba? O sa saligang batas. O kaya may background ng political science o abogado man lang. Di ba? Malaking factor ho yun. Pag ikaw ay isang abogado, alam mo kung ano yung mga nilalaman at alam mo kung ano yung ibig sabihin at alam mo kung ano yung galawan diyan sa magiging trial. Paano kung hindi ho alam? Walang alam. May interview ho dito yung magiging presiding officer kuno. Hindi ko alam Baka siguro siya nga. Kasi ako, hindi pa rin ako makapaniwala na siya yung Senate President. Kayo ho ba? Maniniwala ho kayo na talaga ho siya ang Senate President? Kasi ho, tignan nyo ho ang kanyang pahina. Mismong sa kanyang account. Pag siya ho ay nag-post, pinagtatawanan ho siya ng taong bayan at yung mga komento ho doon, hindi ka naman Senate President. Diba? Nakakahiya ho. Pansinin nyo yung kanyang pahina, mismong account niya. Kahit siya mismo ang nag-post, wala. Walang makikitang matinong komento, puro tawa, galit ng taong bayan. Ngayon, balik natin ang usapin. Bakit siya ang namimintong at pinipintong Senate President? Abogado ba siya? Nagtatanong lang ho tayo. Kasi pag ito, pumalpak, sigurado luto ang mangyayari. Wala ang alam eh. Diba? Hindi mo kaya sukatin kung ano yung pinag-uusap. Parang judge lang ho yan. Diba? Ang mga bagay-bagay na hinihiring o tinatrial, dapat titimbangin mo. Alam mo naman. Alam naman namin kung ano stand nyo. Ang pinag-uusapan natin dito, yung magiging Senate presiding officer. Kung sino ho yung magiging, ano bang sa Tagalog nun? Siya ba yung judge? O talaga siya yung pinaka-leader? Kasi yung mga judges, puro senador na yun eh. Siya ba yung magiging leader o presiding? O yung taga-tok-tok? Tok-tok-tok! Alamin natin dito President Sherwin Gatchalian, nasa Zoom na po natin. Magandang umaga po sa inyo, Mr. Senate President. Alvin, magandang umaga sa iyo. Po, pa-tilt down nga po ng konti yung Zoom mo, Mr. SP. Mukhang nalulunod po kayo. Bawasan yung headroom, sir. Gaano na po kahanda ang Senado sa paparating na impeachment trial sa Lunes, Mr. SP? Handa na tayo, Alvin, at patuloy pa rin naghahanda dahil maraming mga bagay na nagbabago na dapat rin natin paghandaan. So, tuloy-tuloy. In fact, the other day, nagkaroon kami ng meeting with the security cluster kasama ang PNP. Nako, pinagplanuhan na.
Magiging trabaho siguro ng presiding officer, siya yung magiging hukom, tama ba? Oo. Siya yung magiging punong hukom o yung pinaka-leader nga ng hukom kasi yung iba, Senate judges o senator hukom, senadorang hukom sa Tagalog. O tagapangulo. O, di ba meron sila sabi, tagapangulo. O, ito po ang mga testimonya, ebidensya. Okay, pukpok. Ganon siguro maging papel ng mama. Legal na usapin at nangasiwa sa buong daloy ng paglilitis. Nako. Nangangamoy ito pag ito yung presiding officer. Oo, pakiwari ko dito. Kung sila ang magiging presiding officer, yung Senate President ka, pinilit kinuha Sabi ni Aling Marie. Ito pa kayang impeachment. Malamang luto ang laban, sabi ni Aling Ledesma daw di umano. Diba? AFP, MMDA, Pasay LGU at pinag-usapan namin yung mga pwedeng mangyari sa Lunes. At marami rin naman nag-signify na gusto nilang magpahiwatig ng kanilang mga boses at saloobin. So yan din po ay pinaghahandaan rin ho natin. Ano po ang gusto ninyong tiyakin sa sambayan ng Pilipino sa Lunes, Mr. SP? I'm pretty sure po maraming tututok dahil unang araw po ng impeachment trial. Ang gusto natin pahiwatig ay unang-una, ang ating sistema ay gumagana. Ang sistema ng pananagutan or accountability ay gumagana. Importante to, Alvin, dahil Ayun na, natumbok na Dapat ang sagot nyo dyan, ang sistema ng pagiging fairness. Hindi yung pananagutan agad. Alam ka agad Di ba? Booking ka agad Kailangan kayo yung hukom o yung mangunguna o yung leader ng hukom, dapat ang pagpapaliwanag nyo base sa magiging sa gitna lang kayo. Ang lumalabas dito, may system na, aray ko po, Karodi. Gusto ninyong tiyakin sa sambayan ng Pilipino sa Lunes, Mr. SP? I'm pretty sure po maraming tututok dahil unang araw po ng impeachment trial. ang gusto natin pahiwatig ay unang-una, ang ating sistema ay gumagana. Ang sistema ng pananagutan or accountability ay gumagana. Importante to, Alvin, dahil kasama Di ba? Halatado. Ang sistema ng pananagutan ay nasa kanilang kamay daw, di umano. Di ba? Ano ba magiging trabaho mo dyan? Di ba? Dapat magandang paliwanag ang pangasiwaan pangasiwa sa paglilitis. Yun ang magiging trabaho nyo. Di ba? At formal na pagbubukas at pagsasara ng mga arawang pagdinig ng impeachment court. Yun ang inyong trabaho. Pagpapanatili ng kaayusan at decorum sa loob ng session hall. Yun ang inyong trabaho. Pagpapasumpa sa mga testigo at sa miyembro ng Senado bilang mga hurado o judges. Bakit parang ang labo ata? Pagpapasya sa mga legal na issue, ruling on objection. Ayan na. Ulitin natin yung mga binabanggit nito. ito sa ating sistema at proseso. Okay, At importante rin na maayos yung pamamalakad nitong prosesong ito. At importante rin na yung mga taong gustong pahiwatig yung kanilang mga saloobin ay mabigyan din ng pagkakataon pero nasa maayos na pamamaraan. Kita nyo, hindi niya, kung siya ang magiging Senate presiding officer, wala na ho. Magkakaluto-luto na ho ang ulam. Meron parang kayo, kung makakaintindi ho kayo, ano yung pagkakaintindi nyo? Kasi ang labo ho dapat ang kanyang sasabihin, okay, pagpapasya sa mga legal na issue, ruling, sa loob ng korte, mga objection. Ano ba ang trabaho mo pag-aaproba o pagbabasura ng mga objection ng prosecution o ng depensa? O pagpapasya kung tatanggapin ang mga ebidensya, testimonya at iharap sa korte kung may dapat iharap. Pagkontrol sa oras at daloy ng procedural control. Pagtatakda ng mga schedule kung kailan pagdinig ang mga argumento. Yun ang trabaho. Paglilimita sa oras ng pagtatanong ng mga abogado at mga senador upang maiwasan ang pagkaantala.
pag-issue ng subpena para sa mga dokumento, subpena, di ba? Duces tectum, duces tectum o para piliting humarap ang isang testigo, subpena ad testicandum. Yun ang mga tamang gagawin. Kaso may sistema na ho. Silang sinasabi. Opo, napagdesisyonan na po ba kung kayo po ang magpipreside sa impeachment trial or hahalal po kayo ng isa pang senador sa mayorya na magpipreside? Alvin, under our rules, ang Senate President ang pag-preside. So, kayo po ang magpipreside sa impeachment Yeah. trial? Ako ang magpe-preside. So, mali po yung mga ulat na... Agoy, Wala na ho. Tapos na ho. Pero huwag kayong mag-alala. Kahit magkaluto-luto pa man yan, ang botohan, walang makakakuha ng 16 na boto. Uulitin natin. Ngayon, pumasok na ho ang plunder case. Kababalita lang ho. Ang plunder case ni Senador Marcoleta ay naihain na ho. Ang problema dito, kahit, ito for sure, kahit ho, lumabas ang warrant of arrest ni Senador Marcoleta, still senador siya. Yun ang mungkahi nga niya nung kinukuha yung kinukuha yung liderato ng Senado 'Di ba? Minosyon niya yan na kahit wala yung senador sa session hall, pwede hong bumoto via online. Kaso, pinigilan ng mga durobo. 'Di ba? Ngayon, ang tanong dito, kahit ba hindi makaboto si Senador Bato, si Senador Jinggoy, si Senador Marcoleta, kaya ba nilang kumuha ng 16 na boto? Huwag nilang babaguhin kung ano yung ruling at ano yung nasa konstitusyon. Ang sabi sa konstitusyon at sinabi na rin ng dating Chief Justice, former Chief Justice, dalawa ho yan. Diba? Si former Justice Davide at si former Justice Ascuña. 16 ho ang kailangan na senador. Hindi naman sinabi porkit wala yung tatlo, lilituhin nyo na at babawasan nyo na yung bilang ng boto. Hindi. 16 ho ang sinabi roon. At yung siyam na para maibasura ang impeachment, siyam lang ho ang hinahanap. Bilang ulit tayo, simulan na natin ang bilang para akwit si BP Sara, kailangan ho ng siyam. Senador Robin Padilla, Legarda, Marcos, dalawang Cayetano, dalawang Villar, sino pa ba? Robin Padilla, tama ba? At sino pa ba? Ulitin natin medyo nalilito tayo. O sinimulan natin is dalawang Cayetano, dalawang Villar, 4 na. Bongo, 5. Tama ba? Robin, 6. Legarda, 7. Sino pa ba? Marcos, 8. Sino pa ba? Naku, mukhang pipilayin nga Parang, sino pa ba? Sabihin nyo nga. Sino pa ba? Mukhang mapipilay nga yung acquittal Mukhang magiging walang makukuhang 8 Pero anyway, hindi ko pa sigurado kung ano mangyayari. Siyempre, hindi naman papayag na hindi makaboto yung 3. Although nandun sila. Hindi pa naman natin sigurado yung kay Senador Marcoleta Pero nakakainis lang, talagang gumagawa sila ng paraan. Kita mo nyo dito. Sila na ho ang presiding officer Si Senator Cheese Escudero ang magiging presiding officer ng impeachment trial. Well, under our rules, Senate President po ang magpe-preside. Tapos, parang may dot pa sa Binago na ho ang sistema. Ayaw nila kay Cheese Escudero Sa kanilang rules daw. Senate President daw ang magpe-preside. Alis na tayo dyan. Alam na natin kung ano yung plano dyan. Nakakainis. Talagang gagawa sila talaga ng paraan, Diba? Grabe talaga. Iba talaga ang nagagawa talaga pag meron talaga sinusunod na amo. Pasok natin ito. Kung yung kay Senador Marcoleta.
nakasuhan na ho siya ng plunder case ayon sa balita. Evan, ano na ang sunod na mangyayari kapag na-file na ang kaso laban sa mambabatas? Kailan ngayong formal nang na-file ng Office of the Ombudsman ang kaso sa Sandigan Bayan, ang sunod na yugto dyan ay magrarapol ang Sandigan Bayan at aalamin kung aling mga dibisyon sa Anti-Graft Court ang hahawak ng mga ito at maglalabas ng arrest warrant. Makalagpas ang alas 10 ng umaga ngayong araw ay formal nang naihain ng Office of the Ombudsman ang kasong plunder at 3 counts ng pagdabag sa Presidential Decree No. 46 sa Sandigan Bayan. Laban ito kina Senator Rodante Marcoleta at 3 kapwa-akusado na sina former Congressman Mike Defensor at mga businessman na sina Aristotel Veray at Joseph Espiritu. Ilang minuto matapos ma-file ang kaso, nagsagawa rin agad ng raffle ang Anti-Graft Court. Napunta sa Sandigan Bayan 3rd Division ang kasong plunder, habang ang mga kaso ni Defensor, Viray at Espiritu ay napunta naman sa 4th, 1st at 6th Division. Ang mga kaso ay nag-ugat sa 75 million pesos na natanggap ni Senator Marcoleta mula sa 3 bago ito tumakbo sa pagkasenador noong 2025. Ang 75 million pesos ay hindi nakalista sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at Statement of Contribution and Expenditures o SOSE bilang campaign donations. Ayon sa Office of the Ombudsman, Kita nyo, ginagawa na talaga ng istorya. Ay, paliwanag lang ho natin, ha? Bakit pa sinasabing plunder ito? Wala hong plunder dito. Kung nga yung campaign fund, sa private individual ho nagmula yan, paano yung mga po na plunder ito? Hindi naman sa kaban ng bayan ito nagmula. At kung pero ito ng mga private sector, wala na ho kayong pakialam. Kung kayo ay inggit, manghingi rin kayo. Maghanap din kayo ng mga magbibigay sa iyo ng mga donation. Di ba? Ito ang puntong ito, alam nyo kung ano. Kukunin na naman nila para alam niyo magkabilang na naman sila para matuloy yung conviction ni Bibi Sara. 3 na ho ang senador na alam natin kung sakali hong plunder talaga at ipapa-aresto na si Senador Marcoleta. 3 senador na ho ang nagagawa nila ng kalokohan. Ngayon, bilang tayo, pero tuloy muna natin, bilang tayo, kasi siya mga acquittal Kailangan ma-acquit si Bibi Sara, siyam na senador ang kailangan para ma-acquit. Ngayon, ang alam natin, kumpleto na sana yung siyam. Ngayon, baka mabawasan ng isa at baka magkaroon na naman ng problema para makuha yung siyam. bagamat hindi galing sa kaban ng bayan ng pera, maituturing itong ill-gotten wealth dahil bawal tumanggap ang isang public official ng ganitong kalaking halaga ng pera. Maiuturing itong bribery at paglabag sa plunder law dahil lagpas sa threshold ng 50 million pesos. Mga inggitero ang walang ya. 'Di ba? Talagang alam niyo na pagigipit. So simulan uli natin kung sino yung mga kaalyado ni Bibi Sara. Simulan natin sa 2 Cayetano, 2 na ho. Alisin muna natin si Senator Bato, si Senator Jinggoy. Senator Bongo, 3 na. Senator Marcoleta, wag na muna natin ilagay. So 3 na ho na iwawala. Senator Lauren Ligarda, 4 na ho. Marcos, Robin, 6 na. Sino pa ba? 2 bilyar, 8. So kulang talaga. Kaya ginawa na ho ng kwento. Pasok na sana tayo Kung hindi nila gagawan ngayon ng kwento si Senador Marcoleta. Alam nyo bakit? Pasok na ho sa siyam para ma-acquit si Bibi Sara. Ngayon, ito na, biglang lumantad yung kaso. Pinail na ho yung kaso. Sigurado talaga gagawa nila ng kwento. Kaso nga lang, okay, sige. Balik tayo doon sa 16. Kailangan makakuha sila ng 16 na boto. Simulan natin kung talagang makakakuha sila ng 16 na boto para makonvict si Bibi Sara. Kasi pagbobotohan nila yan Simulan natin dito sa Senate President at siya na rin ang presiding officer. Yun ang claim niya. Sino? Si Gatchalian, si Soto, si Subiri, si Bombom, si Ejercito, 5. Sabihin natin si Cheese, kasama na sa kanila. 13 na sila, di ba? Si Cheese,
6 na. O, si Virus, 7. O, si Pink, 8. Si Lapid, 9. Si Kiko, 10. 2 tulpo, 12. 13, itong si Judes. 13. O, 13 lang. Wala na ho. Wala rin ho sila at hindi ho rin sila makakakuha ng 16 na boto para makonvict si Bibi Sara. So, pero, pag niluto nila itong trial, malamang sa malamang. Oo. Pero sabi nga ni Aling Ledesma, mananaginip sila ng gising, hindi sila makakakuha ng 16 na boto. Magkakabotohan ho dyan for sure. Ngayon, kung ibababa nila yung threshold, ibang usapin yan. Kailangan, nakalatag yan bago masimulan ng trial. Ilatag na nila. Oo, para matapos ang usapin na baka ibaba nila yung threshold at kumuha sila ng sarili nilang rules. Sabihin nila, sige, kailangan natin ng mga 13 senador para makonvict si Bibi Sara. Ay, di ho pwede. Walang ganun. Ha? Alamin natin kung ano yung mga balita dito. Naku, tuwan-tuwa itong mukhang nangangamoy luto daw eh. Tuwan-tuwa itong mga kilala niyo ho ba to? Ha? Wala pa yan ay kailangan talagang naghahanda rin, i-review yung mga preparations. So, hindi naman dapat dahil na sisimulan na ay maghihinto na rin ng preparation. Kala mo, ang mabait magsalita no? Ngayon, after this. Ano po nararamdaman niyo, Ma'am Laila, na ito ay talagang tuloy na po at wala nang atrasan tong impeachment sa Lunes? Nagkakalak po tayo, natutuwa po tayo na mukhang wala na talagang hadlang yung pagsimula ng impeachment trial sa Lunes. Wala kami nakikitang kinahil na ng kapila na na ngayon ay sasabihin nila na hindi na matutuloy. Wala rin pong announcement ang Senado na hindi matutuloy. In fact, ang kanilang announcement is matutuloy na talaga. So, Paano? Kakampi nyo na nga ho eh. Diba? Kakampi nyo na ho lahat. Kaso ang problema, makakuha ho ba kayo ng tamang boto? Doon kayo magkakalintik-lintik. Aabutin niya ng 7 to 8 months ayon sa balita. Paano? Papaldo na naman sila. Diba? Ay, kasi malapit na ho ang 2028 election. Kasi kung halimbawa paabutin nila ng next year yan, budget malaki, sabi ni Aling Marie. Hindi na tayo mabibigla dahil naglalabasan na ho itong mga ito at talagang nagsimba pa. Kumuha siguro ng basbas doon sa mga Kita nyo yung t-shirt ng padre. Kita nyo nakalagay. Mag-isip-isip po kayo. Kung ang aral ay tama, hindi nila igagawin yan. Hindi sila magsasama sa politika. Sabagay, kaya nga ho pinalabas yung Natatandaan nyo ba yung Padre Damaso? El Filibusterismo. Hanapin nyo sa YouTube. Panoorin nyo kung ano yung mga ugali ng mga Damaso. Sila ho ang kumukontrol, sabi doon sa video na yon. Sila ho yung kumukontrol. Doon, bahala na kayo, panoorin nyo. Talagang mabubuwisit kayo. Yung mga yun. Tuwan-tuwa sila, kala nila may papanalo nila, makonvict si Bibi Sara. Walang conviction. Tandaan nyo yan. Kayo ho, mangyayari sa inyo yan, pag na-quit itong kay Bibi Sara, iiyak na lang kayo ng iiyak. At sasabihin nyo sa sarili nyo, hindi nyo kaya ang mga Duterte. Tama? Tama! Oo. Mainit ang mga balita ngayon. Ngayon, ito pa. Testimonya ng ex-Marines gagamitin laban kay Balulong. Naku, yari ka ngayon. Sigurado ka ngayon. Kung hindi nila pinaniniwalaan itong ex-Marines at sinasabi nila na maletagang, bakit nyo gagamitin ang testimony ng mga 18 Marines? Nakaka-lorky naman kayo. Sinasabi ng mga senadora na ito ay maletagang at gumagawa lang ng kwento. Ginagamit ngayon nilang ebidensya laban kay Martin. Ay, bakit? Sige nga.
Alamin natin ito. Consistent at categorical. Ito ang naging pahayag ng Office of the Ombudsman matapos ang ginawang interview ng mga investigador sa mga dating Marine na nagsilbing bagmen ni dating Congressman Zaldico. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, 8 sa 18 dating sundalo ang naobserbahang may pagkakatugma at hindi nagbabago sa kanilang mga pahayag. Di ba? May magkakatugma at hindi nagbabagong mga pahayag. Eh, ano sinasabi ng mga, yung bulok na 13, na itong mga 18 Marines ay mga malitagang at gumagawa lang at nag-iimbento lang ng istorya? Bakit pangahawakan nila itong mga binibitawang ebidensya ng 18 Marines at laban pa kay Balulong? Sige nga, palaisipan ito Oo, kakagulat ano? Ay, ibig sabihin, itong ombudsman naniniwala din. Yung mga bulok na senador, yung 13 senador, di ba nagyabang-yabang diyan kung makapagsalita yung dalawa, yung isang Bendalo, yung isa si Paul Tuk. Oo. Di ba sinasabi niya, huwag niyong paniwalaan yan, maletagang. 18 maleta boys, kargador. Yun ang mga kanilang mga binabanatan di ba? Binabanatan nila itong 18 Marines. Ngayon, gagamitin ngayong ebidensya. Ugnay sa kanilang mga nalalaman sa mali-maletang pera ang idineliver umano sa ilang kongresista at personalidad. Sabi ni Clavano, ibinatay nila ito sa kanilang mga body language at attitude. Ani Clavano, gagamitin ang testimonya ng 8 dating Marines laban kay dating House Speaker Martin Romualdez na isa sa iniuugnay sa cash deliveries. Yan na. Tapos na ho ang kwento. Sigurado makakasuhan. Kinasuhan na ba? Tagal naman. Inuuna nyo pa si Senador Marcoleta. Ang nakakabuhisit dito, minamadaliin nyo. Pero kayo, i-analyze nyo mabuti mga kasama. Kung kukuha sila ng D6 at hindi nila babaguhin ang threshold, wala ho sila makuha ng D6. Kung kukuha sila ng siyam sa acquittal ni Bibi Sara, malabo rin dahil si Senador Marcoleta ay nasa pag-uusap pa kung siya ay malalagay sa bailable o non-bailable kasi plunder ho ang kinaso. Diba? Pero kung papayagan siyang bumoto at yung tatlo papayagan bumoto, yung dalawa na si Senador Jinggoy at si Senador Bato ay papayagan bumoto plus si Senador Marcoleta, for sure acquit si BP Sara. Ngayon, baka magyabang-yabang na naman sila ang under their rules, yan ang sasabihin nila under my rules o under their rules, our rules, ay babaguhin ang threshold, wag naman ho. Lalo nyo lang gagalitin ang taong bayan pag ganyan ang ginawa nyo. Siyempre dyan muna tayo magtatapos for now. At siyempre, wag nyo kalimutan, like, share ang ating video, subscribe nyo si Mambanat, at siyempre sa dulo ng ating video, hindi tayo magtatapos hanggat hindi ho tayo nakakapag-shoutout sa inyo. Pasadahan nyo ho yung mga nakalipas na video natin, baka hindi ho pumapasok sa inyong feeds, napakarami na ho ang gusto magpa-shoutout. Shoutout muli kay Mama Damanusan ng Houston, Texas. Shoutout po sa iyo. Kay Sir Rayban 20, shoutout po sa iyo. Nicasio Badillo, shoutout po. Virginia Busadre, shoutout po sa iyo. Rosemary Lontok, shoutout po ng bonggang-bongga. Susan Bay Lon, shoutout po. Mad Dog, shoutout po sa inyo. Dodong Chang, shoutout po sa iyo. Annalisa Pasqua, shoutout po. Chris Tame Ngita, shoutout po sa iyo. Arceli Cruz, Eddie Bacod, shoutout po. Rizalen Karamayan, shoutout po sa iyo. Totits Datig, shoutout po sa iyo. Larry ng Muntinlupa, shoutout po. Esports, shoutout po. Mary Buna, shoutout po sa iyo. Cubs Pest Management, shoutout po sa iyo. Cubs Pets Management, kumpanya ito pinapasok na ata tayo ng kumpanya. Vasyo na Karigma, shoutout po sa iyo. Anasita Acosta, shoutout po. Kenneth Calyao, shoutout po ng bonggang-bongga. Ran Platipus, shoutout po.
Rudy Villamor, shoutout po sa iyo. AU. Enos 5071, shoutout po sa iyo. Isabalita Villones, shoutout po sa iyo. Alfred Elorde, shoutout po sa iyo. Gabriel Danga, shoutout po sa iyo. Rowena Blancavera, shoutout po sa iyo. Vernie Palma, Alent Losocon, Pablo Malye, Luisto, ano to? Evelyn Alegrado, shoutout po sa iyo. Venil Menciano, shoutout po. Miko Nightcore, shoutout po sa iyo. Nolita Sambra, shoutout po. Maria Polito, shoutout po sa iyo. Bernie Basic, shoutout po sa iyo. Celine Forever, shoutout po sa iyo. Ma'am Damanusan, Malu, Survivor Mix Vlog, shoutout po sa inyo. Susan Bailon, shoutout po. Christina Mengita, shoutout po. Aida Padua, shoutout po sa iyo. Angel RT Mosa, shoutout po. Marinala, shoutout po. Yolanda Tamayo, shoutout po sa iyo. At Albert De Jesus Sr. RJBNB. Ayun RJBNB Sino kaya itong RJBNB na to? Shoutout po sa inyo mukhang yung mga nagpapa-Airbnb ba ito? Ay, baka meron ho kayo mga property, yung mga kababayan nating nasa abroad na madalang na hong umuwi ng Pilipinas. Baka meron ho kayong mga bahay sa Lancaster o any subdivision na hindi nyo naaasikaso. Baka gusto nyo hong ipamanage. Oo. Baka pwede nyo akong kontakin. Gusto nyo paupahan, kontakin nyo ako. Hanapan ho natin ang uupa. Tayo na rin ho ang mag-ano niyan. Tawag doon, magme-maintenance. Mag-usap ho lang tayo. Baka meron ho lang sa inyo na may property sa Lancaster na hindi na ho naasikaso pero bayad na at gusto hong paupahan. May property dito sa mga ibang subdivision o mga condo. Message lang po kayo. Yung mga gusto lang ho. Hanggang sa muli ho, ako ho ay maglalambing. Pakilike and share nyo ang ating video. Bye-bye!